Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2421, Sitwasyon. Inangat ni Linfang ang kanyang ulo at narinig ang malakas na sigaw ng Buddhist cultivator. Nanginginig ang kapaligiran. May impresyon siyang sisabog na ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, sumigaw din si Linfang, at ang lakas ng kanyang boses ay bumagsak sa kalangitan at bumangga sa malakas na sigaw ng Buddhist cultivator. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang. Pagkatapos nito, isang dambuhalang sinaunang gininto ang Buddha ang bumaba mula sa langit at pinahirapan ang lahat. Pinawi ng kanyang kamay ang langit at hinarap si Linfang. Parang ang lupa at langit ay nasa bingit ng pagbagsak. Anong isang dominanteng pag-atake? Umiling si Linfang. Naglabas siya ng lakas ng espada, na gumapang sa kalangitan at agad na nasira ang tatak ng kamay ng Buddhist. Ang mga sound wave ng boses ng Brahma ay nagpatuloy na lumiligid sa mga alon. Biglang, nag-iisa si Linfang sa isang bakanteng espasyo at naririnig lamang ang boses ng Brahma. 108 Sakyamuni ang lumitaw at walang tigil na umawit ng mga mantra. Gusto nilang isuko niya ang lahat at mamatay ng masaya. Si Linfang ay naiinis sa ganitong uri ng pamamaraan. Sinubukan ng mga Buddhist cultivators na pumatay ng mga tao sa pamamagitan ng pagpapasuko sa kanila, ito ay isang kakilakilabot na pakiramdam. Nawala si Linfang. Ang 108 Sakyamuni ay bumaril kay Linfang. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Mabagal, sabi ni Linfang. Bumagal ang lahat sa paligid niya. Kasabay nito, naglabas siya ng nakakatakot na sword intent na naglalaman ng lakas ng Diyos, ang bilis niyang magpakita ay hindi kapani-paniwala. Parang naglalabas lang siya ng nakakasilaw na sinag ng mga ilaw. Sunod-sunod na sumabog ang mga sinaunang Buddha. Sila ay naging isang gintong karagatan, nagamulong sa mga alon patungo kay Linfang, ang dagandong ng mga alon na nagbabantang lunurin ang lupa at langit. Ang mantra sound wave ay patuloy na lumulutang sa kanyang paligid. Hindi kaya walang kapantay na Buddha dito. Tila ang mga pag-atake na lamang ng isang walang katulad na Buddha ang natitira, ngunit isang aktwal na tao, naisip ni Linfang. Hindi niya nakita ang kanyang kalaban. Ang mga pag-atake ay tiyak na nilikha ng isang napakalakas na cultivator, marahil ay isang mataas na antas ng Buddha Saint, o ang mga pag-atake na kanyang iniwan ay hindi magiging napakalakas. Ang mga ilaw ng espada ay patuloy na kumikislap sa paligid ni Linfang. Tumalon siya sa gintong karagatan at nagpatuloy sa paglalakad. Tanging ang Buddhist enlightenment lamang ang makapagbibigay daan sa isa na makatakas mula sa walang hangganang dagat ng Kapaitan, ngunit hindi interesado si Linfang. Kumislap ang kanyang figure. Ang dagat ng Kapaitan ay walang hangganan, may mga nakasisilaw na gintong mga ilaw sa lahat ng dako, na naaagnas. Hindi nakikita ng mga tao mula sa labas ang tuktok ng bundok ng Buddhist. Si Linfang at ang sinaunang Buddha ay nawala ng magkasama. Naglakbay si Linfang ng ilang araw. Hindi siya lumingon. Nauwi siya sa maraming ilusyon, ngunit nalampasan ni Linfang ang bawat balakid. Mabagal pa ring naglalakad si Linfang. Sa wakas, ang dagat ng pait ay nawala, at sa wakas ay nakarating siya sa tuktok ng bundok. Ito ang Buddhist na bundok. Tumingin si Linfang sa paligid, nagulat siya. Tumiti siya ng malamig. Ito ay isang holy place para sa mga Buddhist cultivator. Kalokohan. Isa itong masama at demonyong lugar. Sa tuktok ng bundok ay ilang mga gusali. May mga taong lumabas sa isang gusali, lahat sila ay mga mongheng Budista. Gayunpaman, napangiti si Linfang nang makita niya sila. Nakasuot sila ng mga damit na Buddhist, ngunit ang kanilang demonyong si Chi ay gamulong sa mga alon sa paligid nila. Hindi ko akalain na ang lugar na ito ay magiging isang lababo ng hindi pagkakapantay-pantay. Sabi ni Linfang ng mahinahon. Nasaan si Tianchi? Hindi ko akalain na may dadating sa eroplano. Sa kasamaang palad, hindi ka Buddhist cultivator. Single ng mga iyon. Kamahalan, mangyaring bumalik, hindi ka na dapat nandito. Kung gayon, sino ang dapat pumunta dito? Tanong ni Linfang. Mga taong gustong makamit ang Buddhist enlightenment. Sagot ng taong iyon. Bakit ang mga taong gustong makamit ang Buddhist enlightenment ay nagiging mga demonyo? Tanong ni Linfang. Nakamit nila ang pinakamataas na kaliwanagan. Pagkatapos nilang makamit ang pinakamataas na kaliwanagan, hindi sila nagiging mga Buddha, sila ay naging mga demonyo, gaano katawa-tawa. Nasaan si Tianchi? Tanong ni Linfang. Wala siyang oras para pag-usapan ito. Wala pang saint sa Holy City sa napakatagal na panahon, ngunit ang mga Buddhist monghe na pumupunta sa Buddhist mountain ay naging mga dakilang demon Buddha at naging mga saint. Hindi ba iyon ang pinakamataas na kaliwanagan? Tanong ng taong iyon, hindi pinapansin si Linfang. Lahat sila ay malalakas, lahat ng mababang antas na mga saint. Kung si Linfang ay hindi dumating ng personal, hindi niya malalaman na may mga ganito kalakas na cultivator dito. Buddha.
Demonyo. Si Lin Fang ay mukhang galit na galit. Kinuha niya ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation, at ang lakas ng demonyo ay biglang gamulong sa mga alon. Bigla siyang nagmukhang demonyong walang kapantay. Malamig niyang sinabi. Kung patuloy mo akong gagawing pag-aaksayan ng oras ko, wawasakin ko ang bundok Buddhist. Ang mga taong iyon ay natulala. Ang malakas na cultivator na ito ay isang demon cultivator. Nandyan si Tianqi. Sabi ng taong iyon, habang nakaturo sa isang gusali. Ang makajos na kamalayan ni Lin Fang ay lumabas, ang mga tunog ng kaluskos ay kumalat sa hangin. Pumasok siya sa gusali at nakita niya ang isang cultivator na may mahabang itim na buhok na naka-cross-legged. Biglang iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata at sinabi, Brother Lin Fang, anong ginagawa mo dito? Inalis ni Lin Fang ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation at naglakad pasulong. Nabasag ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sinira niya ang gusali, at ang Demon Cultivator ay lumitaw na mag-isa sa harap ni Lin Fang. Si Tianqi iyon. Nagbago na talaga siya, mukha siyang demonyo ngayon. Ikalawang kapwa-disipulo. Namumula si Lin Fang. Noong mga araw, palaging nakangiti si Tianqi. Ngayon, ganap na siyang nagbago. Bumalik ka, hindi na ako ang pangalawang kapwa mo disipulo. Walang pakialam na sabi ni Tianqi. Biglang nalungkot si Lin Fang nang marinig iyon. Malamang na malungkot siya tulad ng kanyang mga guro. Bakit? Tanong ni Lin Fang. Wala na akong pakialam sa mga makamundong gawain. Lakas lang ang iniisip ko. Sa loob lamang ng ilang dosenang taon, naging saint ako. Lumalakas na ako. Mahinahong sabi ni Tianqi. Maiintindihan ko, sabi ni Lin Fang, tumalikod. Lumapag siya sa harap ng lipad ng mahabang hagdan. May 79,900 na hakbang dito. Gumalaw si Lin Fang na parang hangin at bumaba sa hagdanan. Ilang sandali pa ay nakarating na siya sa paanan ng hagdanan. Tumangala siya sa hagdanan at nagsimulang umakyat muli dito. Gusto niyang makita kung ano ang naranasan ng mga taong dumaan sa pagsubok na iyon. Ang mga hindi tapat at seryoso ay hindi makakamit ang kaliwanagan. Sabi ng isang boses. Walang pakialam si Lin Fang, nagpatuloy siya sa paglalakad. Nakaramdam siya ng kakaibang lakas, ngunit ang boses ay tama talaga, nang hindi ganap na tapat, imposibleng makamit ang kaliwanagan. Gayunpaman, iba si Lin Fang, dahil mas malakas siya kaysa sa hagdanan. Walang makakapidyo sa kanya. 33,330 tatakbang. Ang mga taong nakarating dito ay dapat na napakatapat at may pananampalataya, naniniwala sila. Ang mga Buddhist cultivator ay kadalasang napakadeterminado at tapat, ang pangalawang kapwa ko disipulo ay ganoon din ng uri ng tao, naisip ni Lin Fang. Nagpatuloy siya sa paglalakad pataas. Mayroong ilang mga pagsubok habang siya ay umakyat sa hagdan, mga ilusyon na sumubok sa kanyang ambisyon, hangarin, katapatan at iba pa. Kailangan niyang ipasa ang lahat ng mga pagsubok upang mapunta sa tuktok. Hindi ito madaling pagsubok, ngunit matagal na itong naipasa ni Tianqi. Si Lin Fang ay nasa 66,666 na hakbang. Nagsisimula siyang maranasan ang mga buhay ng mga Buddhistang cultivator sa mga ilusyon. Ang mga buhay na iyon ay tungkol sa pananampalataya. Ang tanging paraan upang magpatuloy sa paglalakad ay ang pananampalataya. Nagulat din si Lin Fang sa ilang mga ilusyon. Halimbawa, ang isang Buddhist monghe ay nagsagawa ng pakikiramay araw-araw, siya ay naging hindi kapani-paniwala, lumikha siya ng mahusay na mga kasanayan upang matulungan ang mga tao na maging mahabagin at iba pa. Marami na siyang na-recruit na mga disipulo. Pagkatapos, isang araw, napagtanto niya na ang mga alagad na pinagkakatiwalaan niya ay nagtaksil sa kanya. Pinatay nila ang kanyang mga miyembro ng pamilya at ninakaw ang kanyang mga kasanayan at diskarte. Paano maituturing ng mga Buddhist cultivators ang mga taong tulad niyan? Iniligtas ng Buddha ang lahat ng nabubuhay na nilalang mula sa pagdurusa at pagdurusa. Ang mga ilusyong iyon ay mukhang totoong-totoo, tulad ng buhay ng hari ng 10,000 hayop. Kung may nag-aalinlangan man na sumubok umakyat sa hagdan, hindi na nila makuha ang tuktok. Naiisip ni Lin Fang kung gaano kahirap ang pagsusulit. Bumibilis ang tibok ng puso ni Lin Fang. Naisip niya kung gaano kakilakilabot ito para sa mga taong nakarating sa tuktok at nakakita ng demonyong Qi. Gaano sila nawasak. Makamit ang pinakamataas na kaliwanagan. Napakalupit. Paano makakamit ng mga tao ang pinakamataas na kaliwanagan tulad niyan? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2422, Pinuno ng Bundok ng Budista. Nagpatuloy si Lin Fang sa pasulong. Nakita niya ang lahat ng uri ng mga bagay. Para sa mga Buddhist monghe na may pananampalataya at determinado, ang pagpasa sa lahat ng mga pagsubok na iyon ay isang magandang bagay.
Ngunit ang lumikha ng pagsubok na iyon ay hindi isang tunay na cultivator ng Budismo, gusto niyang durugan ang pananampalataya ng mga tao. Kaya naman napakalupit. Kung ang isang tao ay matatag na naniniwala hanggang sa huling minuto, ito ay dapat na mas takila-kilabot, naisip ni Lin Fang. Nagpatuloy siya sa pag-akyat sa hagdan. Sa wakas, nakarating na siya sa tuktok, pagkatapos maranasan ang buhay ng isang tao. Ang buhay na iyon ay buhay ng isang Buddhist monghe. Naranasan niya ang pagmamahal at pagkamuhi, ngunit iniwan niya ang lahat upang makamit ang kaliwanagan at, sa huli, nawala sa kanya ang lahat ng kanyang minamahal, namatay sila, at sa huli, siya ay nagkaroon ng miserableng buhay. Nang marating ni Lin Fang ang huling hakbang, narinig niya ang isang boses na nagsabi. Naniniwala ka pa rin ba? Nakakagigil na marinig ang ganoong bagay. Si Lin Fang ay humakbang muli at nakarating sa pinakatuktok ng bundok, naramdaman niya ang demonyong si Chi at narinig. Ang pagiging isang Budista sa mundong ito ay kapaki-pakinabang kung gusto mong maging malakas, at ito rin ang layunin kapag ikaw ay isang demonyong cultivator. Demon cultivation at Buddhism ay pareho akong Buddha at demonyo. Pagkatapos, nakita ni Lin Fang ang isang babae, Buddhist at demon energies na nag-uugnay sa paligid niya. Ang dalawang antagonistic na enerhiya ay nagkakaroon ng matinding labanan. Iyon ang nakaranas ng miserable at trahedya na buhay. Malungkot si Lin Fang, at huminga ng malalim. Naunawaan niya kung bakit walang paraan si Tian Chi para palayain ang sarili. Ang mga taong nakapasa sa pagsusulit sa paglipad ng hagdan ay labis na determinado at motibasyon, at pagdating nila sa tuktok, ang kanilang mga paniniwala, ang kanilang pananampalataya, ay durog din sa kanila sa emosyonal. Kumislap ang figure ni Lin Fang. Muli siyang dumating sa harapan ni Tian Chi at sinabi, Brother, kahit na pumasa ka sa trahedya at malungkot na pagsusulit sa paglipad ng hagdan, hindi mo kailangang mabago sa lahat. Mahal ka ng aming dalawang guro at lahat ng aming mga kapwa-alagad bilang isang kapatid at hindi ito kasinungalingan, ito ay totoo. Umiling si Tian Chi. Kung tapat sila, maganda, at kung kasinungalingan ang lahat, hindi rin mahalaga. Sumuko na ako. Umalis ngayon. Huwag mo akong istorbohin habang nagsasanay ako sa palilinang. Sarili ko itong desisyon, at wala itong kinalaman sa iyo. Kung tatanggapin mong sagutin ang ilan sa mga tanong ko, aalis na ako. Sabi ni Lin Fang. Binuksan ni Tian Chi ang kanyang mga mata at tumingin kay Lin Fang. Sige, nadorange na ang iyong pananampalataya, hindi ka na naniniwala sa Budismo, bakit ka naging demon cultivator? Tanong ni Lin Fang. Ang paglilinang ng demonyo ay walang awa at walang emosyon. Ang tanging layunin ay upang maging malakas. Makikita mo kung gaano ako naging malakas. Sa tingin mo ba may kakayahan akong maging ganoon kalakas noong nakaraan? Sige. Akala mo kaya mo lang maging malakas sa ganoong paraan, kaya naging emotionless ka at walang awa para maging malakas. Ngunit muli, bakit gusto mong maging napakalakas? Tanong ni Lin Fang. Sa mundong ito, lakas lang ang mahalaga. Kung malakas ka, kaya mong kontrolin ang lahat. Kung malakas ka, masasabi mong Buddha ka, masasabi mong demonyo ka, walang kwenta lahat. Maaari mong piliin kung ano ang gusto mong maging. Ano ang layunin ng gumawa sa iyo na maging demonyo? Tanong ni Lin Fang. Nagkaroon siya ng miserable at malungkot na buhay, at pagkatapos ay nakamit niya ang pinakamataas na kaliwanagan. Hindi niya gustong magkaroon ng kaparehong buhay ang ibang tao, kaya nagpasya siyang tumulong sa iba. Siya ay isang pambihirang nilalang. Kung hindi ka maaaring maging isang demonyo, pagkatapos ay maaari kang magpatuloy sa paniniwala sa Budismo, hindi mahalaga pa rin. Parehong maaaring maging walang katulad na cultivator. Dahan-daang sabi ni Tian Chi. Humagalpak ng tawa si Lin Fang, parang baliw. Tinanong ni Tian Chi, anong tinatawa-tawa mo? Second fellow disciple, natatawa ako kasi parang ang muwang mo. Dahil nakamit niya ang pinakamataas na kaliwanagan at naging isang walang katulad na demonyo, dapat siyang maging makasarili at tumuon sa kanyang sariling lakas, dapat siyang magsanay ng may isang pusong debosyon at walang nakakagambalang mga pag-iisip. Kaya, bakit siya tutulong sa ibang tao? Natatawa ako dahil akala mo nakamit mo ang pinakamataas na kaliwanagan, akala mo ay nagkakaroon ka ng magandang buhay bilang isang demon cultivator. Tool ka lang para sa kanya. Sabi ni Lin Fang. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano muling makakamit ang pinakamataas na kaliwanagan. Kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin, pagkatapos ay masira ang mga relasyon natin magpakailanman. Sabi mo, ang paglilinang ng demonyo, walang awa at walang emosyon ang pinakamahusay na paraan para mabilis na lumakas. Paano? Hindi ako nagbago, mahal ko ang mga sarado ko, galit ako sa mga kaaway ko. Noon, pareho tayong malakas, gaano ako kalakas ngayon? Tanong ni Lin Fang. Ang kanyang damit ay nagsimulang lumipad sa hangin.
Siya ay humakbang pasulong, at isang nakakatakot na enerhiya ang pumuno sa hangin. Ang mukha ni Tianqi ay nagbago ng husto, at siya ay tumalon. Sa tingin mo makakatakas ka. Ang mga mata ni Linfang ay naging itim, si Tianqi ay may impresyon na siya ay hinihigop sa impyerno. Itinaas ni Linfang ang kanyang kamay at hinawakan ang leeg ni Tianqi. Siguro nakamit mo ang pinakamataas na kaliwanagan, ngunit napakagaan mo na ngayon. Itinapon niya si Tianqi, at bumagsak ang huli sa pader. Hinatak niya ang mahabang mukha at tinitigan si Linfang, habang pinapakawalan ang demonyong Qi sa galit na alon. Galit ka. Hindi ka qualified na magalit. Nagsumikap ang aming mga guro na palakihin ka at nagpasya kang putulin ang ugnayan. Wala kang kwenta, sabi ni Linfang, naglalakad pasulong. Muli niyang itinaas ang kanyang kamao. Nagalit si Tianqi. Naglabas siya ng mga sinaunang imprint at binaril ang mga ito patungo kay Linfang. Agad silang sinira ni Linfang. Hinawakan niyang muli si Tianqi at marahas na inihagis sa lupa. Isang bunganga ang lumitaw sa ilalim ng Tianqi, at siya ay umubo ng dugo. Yan ang tinatawag mong achieving supreme enlightenment. Ikaw ay naging isang maliit na insekto. Ikaw ay naging mahina pagkatapos makamit ang pinakamataas na kaliwanagan. Kaya kitang patayin sa isang kisap mata. Tiningnan ni Linfang si Tianqi ng masama at sinabing, huwag mong sabihin sa akin na nakamit mo ang pinakamataas na kaliwanagan at ito ang pinakamahusay na paraan upang magsanay ng kultibasyon kapag mas malakas ako kaysa sa iyo. Sabi mo ang lakas ang pinakamahalaga, na ang Budismo ay paglilinang ng demonyo, siguro. Ngunit sa anumang kaso, ang pinakamahalagang bagay ay makinig sa iyong puso. Malakas ako, pero nakikinig ako sa sarili ko, may sarili akong kwento, may sarili akong buhay. May mga taong mahal ko, may mga taong kinaiinisan ko. Sa tingin ko ay medyo malaya at hindi napipigilan, hindi katulad mo. Sabi ni Linfang. Nanginginig si Tianqi. At ang mga taong ito na nakatira sa tuktok ng bundok, sila ba ay mga nilalang na naliwanagan? Angal ni Linfang, sumulyap sa karamihan ng tao. Sinulyapan niya ang mga ito, at agad na sumabog ang mga gusali. Gamulong si Qi sa mga alon patungo kay Linfang. Pamitik siya, itinuro ang kanyang mga daliri sa isang tao, at ang taong iyon ay agad na namatay. Ang pagpatay sa inyo ng mga taong nakamit ang pinakamataas na kaliwanagan ay isang bahagyang pagsisikap. Sabi ni Linfang, itinaas ang kanyang mga manggas. Pagkatapos ay lumapag siya sa harap ni Tianqi at sinabing, nakita mo ba iyon? Talagang nakamit mo ang pinakamataas na kaliwanagan. Si Tianqi ay nanginginig at nakatitig kay Linfang. Ang kanyang nakababatang kapwa-disipulo ay baliw at tapat. Hindi siya nagbago, mahal niya ang kanyang mga kaibigan at kinasusuklaman ang kanyang mga kaaway. Bakit nagbago? Nakapasa ka sa pagsubok sa paglipad ng hagdan at nagbago dahil akala mo ay nakamit mo na ang pinakamataas na kaliwanagan. Marami na rin akong pinagdaanan, at marami rin akong naranasan na buhay, ipapakita ko sa iyo. Ani Linfang. Biglang nagsimulang mangarap si Tianqi, pinilit siya ni Linfang na maranasan ang iba't ibang buhay ng hari ng 10,000 hari. Pagkaraan ng mahabang panahon, natapos ang panaginip at sinabi ni Linfang kay Tianqi. Mas marami akong naranasan kaysa sa iyo at hindi ako nagbago, bakit ko nagawang gawin iyon at ikaw ay hindi? Kahit na hindi ka na naniniwala sa Budismo, kahit na ayaw mo nang maging monghe ng Budismo, bakit kailangan mong baguhin ang iyong pagkatao? Bakit ka nag-exist? Ano ang layunin mo sa buhay? Galit na galit si Linfang, akala ni Tianqi ay nakamit niya ang pinakamataas na kaliwanagan. Ibig mong sabihin, ito ay isang pagsasabuatan. Tanong ni Tianqi. Siyempre, sumama ka sa akin. Sabi ni Linfang. Kumislap ang kanilang mga figure. Walang anuman kung saan dinala ni Linfang si Tianqi, ngunit naglabas siya ng espada at nilaslas ito. Pahinga. Ang malinaw na mga tala ay tumunog ng may nabasag na hindi nakikita. Lumitaw ang mga bitak sa kapaligiran. Natigilan si Tianqi. Walang anumang naimbento ang makakatakas sa aking mga pananaw. Sabi ni Linfang. Nagpatuloy sila sa pasulong. May isang bundok doon, at isang figure sa tuktok. May isang lalaki doon, kalahating Buddha kalahating demonyo, hawak ang isang babae sa kanyang mga bisig. Siya iyon. Nagulat si Tianqi. Talaga, siya yun. Siya ang nasa gitna ng lahat ng ito. Sabi ni Linfang. Sa tingin mo talaga tinutulungan kanya? Ano ang kanyang layunin? Tanong ni Tianqi. Para maging isang walang katulad na saint. Matigas na sagot ni Linfang. Natulala si Tianqi. Sinabi ni Linfang sa taong iyon. Buhay ka pa, kung hindi ako nagkakamali. Ang tao ay dahan-daang lumingon at tumingin kay Linfang. Malabo ang mukha niya, imposibleng makita ang features niya. Siya ay kalahating demonyo, kalahating Buddha. Sa tingin ko kilala natin ang isa't isa.
Sabi ni Linfang. Linfang. Sabi ng taong iyon. Hindi nagulat si Linfang. Ramdam niya na kilala niya talaga ang taong iyon. Sino ka? Tanong ni Linfang. Malalaman mo rin pagdating ng panahon. Ngayon, ilayo mo siya. Kusa siyang dumating, hindi ko siya pinilit. Hindi na kailangang istorbohin ako. Mahinahong sabi ng taong iyon. Sige, magkikita pa tayo. Madaling sagot ni Linfang. Umalis siya kasama si Tianqi. Alam mo ba ang pagkakaiba ng mataas na antas na mga saints at walang katulad na mga saints? Tanong ni Linfang kay Tianqi. Alam ko, sabi ni Tianqi, tumanggo. Ano ang mga kondisyon para maging isang walang katulad na saint? Tanong ni Linfang. Dalawang uri ng espesyal na orihinal na lakas sa pinakamataas na antas, pagkatapos ay dapat mong pagsamahin ang mga ito. Dahan-daang sabi ni Tianqi. Bigla naman siyang nagulat na parang may naintindihan lang. Nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Talaga, ang cultivator na iyon ay isang nakakatakot na Buddhist monghe, at gusto niyang maging isang walang katulad na saint, para doon, kailangan niyang maunawaan ang kabaligtaran ng orihinal na lakas. Ang orihinal na lakas ng demonyo. Ginamit kanya para mag-aral. Sabi ni Linfang. Si Tianqi ay namangha at nanginginig. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2423, Tunay na sarili. Maraming ipinakita si Linfang kay Tianqi, nagkamali ba siya? Noon, wala siyang pakialam sa outside world. Malaya siya, ngunit determinado din siya sa landas ng Budismo. Alam iyon ni Linfang. Alam din iyon ni Namo Chen at Emperor Yu. Ngunit noong mga nakaraang dekada, nakatuon siya sa pag-akyat sa bundok Buddhist dahil sa kanyang relihiyon, nasira ang kanyang pananampalataya, at ang kanyang kaluluwa ay nabugbog sa lahat. Siya ay nagpasya na tumutok sa pagpapalakas, siya ay nagpasya na maging isang demonyo. Sa ilang taon, naging saint siya, kaya kumbinsido siya na ito ay dahil sa kanyang pinili. Ngunit ngayon ay gumamit si Linfang ng mga katotohanan upang ipakita sa kanya na siya ay mali. Ginamit siya ng ibang tao. Hindi niya nakayanan ang isang pag-atake ni Linfang. Si Linfang ay katulad ng dati, at naging malakas din siya, at mabilis pa rin siyang lumakas. Kaya bakit naging mas malakas si Tianqi dahil napagpasyahan niyang magsanay ng demon cultivation? Tumingin si Linfang kay Tianqi at sinabing malamig. Naging mas malakas ka, ano? May isang taong sumire sa iyong pananampalataya, nagbago ang iyong pagkatao, at kinumbinsi mo ang iyong sarili na masaya ka sa ganoong paraan. Hindi ka ba nahihiya, katawa-tawa, at miserable? Nasa kamay ng iba ang kapalaran mo. Huminga ng malalim si Tianqi at tinanong ang sarili kung ano ang nagawa niyang mali. May gumamit sa kanya. Ikalawang kapwa-disipulo. Sabi ni Linfang. Biglang hindi siya naging malamig, kalmado at payapa. Dahan-daang ibinaling ni Tianqi ang kanyang ulo kay Linfang, at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Pumunta ako dito para maghanap ng mga sagot. Ngayon, sinabi ko sa iyo ang lahat ng gusto kong sabihin sa iyo. Sana bumalik ka sa totoong pagkatao mo, hindi kita mapipilit na magbago. Sana ay maunawaan mo kung sino ka talaga, at kung paano mamuhay ang iyong buhay. Kung gusto mo talagang manatili sa ganyan, aalis na lang ako kagad, at hinding-hindi na ako babalik sa iyo. Sabi ni Linfang, kalmadong nakatitig kay Tianqi. Nagtaka rin si Tianqi kung sino talaga siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, kailangan niyang makinig sa kanyang puso, nakamit niya ang pinakamataas na kaliwanagan minsan, ngayon ay kailangan niyang gawin ang kanyang puso. Kailangan niyang kalimutan ang lahat. Kailangan niyang intindihin ang sarili niyang emosyon. Na-visualize ni Tianqi ang maraming bagay, na-visualize niya ang isang batang Buddhist monghe sa tuktok ng bundok na nagmumuni-muni. Sinabi niya sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Guro, bakit tayo nagsasanay ng paglilinang? Ang paglinang ng ating isip at katawan ay mahalaga upang matuto ng mga bagay, upang maging kwalipikado. It helps you understand yourself, it helps you choose your path. Ngiti ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi niya talaga maintindihan, pero tumawa ang medyo may edad na at tinapik ang ulo niya. Lumaki ang munting mongheng Budista. Nagpraktis talaga siya ng husto, nilaibat niya ang paligid, pagod siya, mahirap ang buhay. Bumalik siya sa bundok, nandoon pa rin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, pinalakpakan niya ang kanyang mga balikat at ngumiti. Little Chi, naglakbay ka ng 2 taon. Ang Buddhist monghe na lumaki ay malawak na ngumiti. Guro, mas dalisay ang pakiramdam ko sa aking puso, lubos akong nagpapasalamat. Pero hindi ko naman kayo hiniling na umalis ng ganoon katagal. Tumiti ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ibinaba ng Buddhist monghe ang kanyang ulo at ngumisi. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata at damaloy sa kanyang pisngi. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Naintindihan niya. Naintindihan niya rin sa wakas.
Bigla siyang nagmulat ng mata. Ginupit niya ang mahaba niyang itim na buhok, at pagkaraan ng ilang segundo, tuluyan na siyang nakalbo. Tumingin siya kay Linfang, umiiyak pa rin siya, pero ngumiti pa rin siya ng malapad. Nakaramdam siya ng lungkot at saya at the same time. Bumalik na siya sa tunay niyang pagkatao. Wala nang makakagamit sa kanya. Linfang, salamat, sabi ni Tianqi. Malawak din ang ngiti ni Linfang. Alam niyang bumalik sa tunay niyang pagkatao ang Tianqi na kilala niya. Ikalawang kapwa-disipulo, sabi ni Linfang. Nagyakapan sila. Bumalik tayo, Linfang. Gusto kong makita ang aming mga guro. Biglang sabi ni Tianqi. Siya ay naiinip. Sige, balik na tayo. Nakangiting sabi ni Linfang. Umalis na silang dalawa. Sa sandaling iyon, marami pa ring malalakas na cultivator sa tuktok ng bundok. Hindi lang si Tianqi ang naimpluwensyahan ni Linfang, ang iba ay ganoon din. Nagpupumiglas din sila sa kanilang mga puso. Ngunit ang lahat ng iyon ay wala nang kinalaman kay Linfang. Sa Tiantai, sina Mo Chen at Emperor Yu ay nakatingin sa malayo. Naghihintay sila. Ilang araw nang umalis si Linfang at hindi pa siya bumabalik, kaya nag-aalala sila. Kahit na malakas si Linfang, misteryoso ang Buddhist Mountain, at narinig nila na sinubukan ni Linfang na lumipad diretso sa tuktok ng bundok. Nagkaroon ng nakakatakot na labanan at pagkatapos noon ay nawala na si Linfang. Sa di kalayuan, isang sinag ng liwanag ang lumitaw at bumaril sa kanilang direksyon. Wala silang makita, ngunit nakarinig sila ng mga sonic boom. Lumapag sila sa lupa, lumitaw ang isang napakalaking bunganga habang umaakyat ang alikabok sa hangin. Tapos, may sumulpat sa harap nila, at hindi naglakas loob na tumingin sa kanila. Iyon ay, natigilan ang dalawa. Pagkatapos ay nakita nila si Linfang na dumaong din doon. Muntingchi, sabi ni Mo Chen. Natulala siya. Nakaluhod si Tianqi sa harap nila. Mga guro, ako ay isang masamang disipulo. Sabi ni Tianqi. Tila labis siyang nalungkot at nagigilty. Ibinagsak niya ang kanyang ulo sa lupa, patuloy na tumataas ang alikabok sa paligid niya. Phew. Nagkatinginan sina Emperor Yu at Mo Chen at ngumiti. Bumalik si Little Chi. Tayo. Little Chi, bumalik ka, masaya kami. Lumapit sila sa kanya at kinaladkad siya, o kahit man lang sinubukan nila, hindi siya tumayo. Mga guro, hayaan mo akong yumuko dito. Sabi ni Tianqi, itinaas ang kanyang ulo. Tumingin siya sa mga ito, nakikita niyang hindi naman sila galit sa kanya, pero sobrang guilty pa rin siya, sobrang lungkot. Naisip niya kung gaano kalungkot ang kanyang mga guro dahil sa kanya. Pakiramdam niya ay isang nakakatakot na tao. Little Chi, nagkamali ka, ngunit hindi ka namin sinisisi. Sabi ni Mo Chen, hinayla si Tianqi. Tama si Mo Chen. Little Chi, bumalik ka na, let bygones be bygones. Sabi ni Emperor Yu, tumingin si Tianqi sa dalawang guro, nakaramdam siya ng labis na pagkakasala. Ikalawang kapwa-alagad, tumayo ka. Pinapalungkot mo ang aming mga guro ng ganito. Let bygones be bygones. Sabi ni Linfang, naglalakad patungo sa Tianqi. Tumingin si Tianqi kay Linfang at pagkatapos ay sa kanyang mga guro. Muli siyang yumuko at sinabing, ang iyong mga turo ay nakaukit ng husto sa aking isipan. Tumayo si Tianqi, si Emperor Yu at Mo Chen ay naantig at talagang masaya. Munting Linfang, salamat sa pagbabalik kay Little Chi. Sabi ni Mo Chen kay Linfang. Hindi niya akalain na magtatagumpay si Linfang. Guro, hindi natin masisisi ang pangalawang kapwa ko disipulo. Masyadong malakas ang pinuno ng bundok Buddhist. Gumagamit siya ng mga taong determinado. Pinawawalan niya sila ng tiwala at ginagawa silang mga pawn. Sabi ni Linfang. Maaari na siyang magsalita mula sa personal na karanasan ngayon. Naiintindihan ko. Alam ko rin kung anong klaseng tao si Little Chi. Hindi ko akalain na ang maalamat na cultivator ng Buddhist Mountain ay magpapabago ng mga tao ng labis. Bamantong hininga si Mo Chen. Linfang, ano ang nakita mo doon? Isang malakas at nakakatakot na cultivator. Nagsasagawa siya ng parehong Budista at paglilinang ng demonyo. Isa siyang high-level na saint na natigil sa cultivation level na iyon, sinusubukan niyang gawin ng parehong orihinal na lakas na maabot ang kanilang pinakamataas na level para maging isang walang katulad na saint. Kinokontrol niya ang bundok Buddhist at pinag-aaralan ng mga cultivator na pumupunta doon para umunlad, kaya naman ginawa niya silang mga demonyo. Nag-aral siya ng demon cultivation gamit ang mga ito. Gaano kalakas? Nagulat si Mo Chen. Hindi niya akalain na ang cultivator doon ay may isang mataas na antas na saint na gustong maging isang walang katulad na saint, napakahusay. Oo, kilala namin ang isa't isa, ngunit hindi ako sigurado kung sino siya. Sabi ni Linfang. Hindi niya maalala kung sino ang kilala niya na nagsasanay sa demonyo at Buddhist cultivation.
Sasabihin ko sa lahat ng mga disipulo ng Tiantay na walang dapat pumunta doon, kailanman. Dahan-daang sabi ni Mo Chen. Kailangan nilang maging maingat. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2424, mga pagbabago ng mga dambana. Sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, sa isang pampublikong larangan ng Fire Shrine. May mga apoy sa paligid ng altar ng paghahain. Sa harap ng altar ay isang malakas na cultivator na nakasuot ng balabal na apoy. Mukha siyang marangal at maharlika. May mga hindi kapanipaniwalang malalakas na cultivator na nagtipon sa paligid. Ang ina ni Qiyong Yu ay nasa karamihan. Nagsimula na ang matitinding laban, nasa punto na ito nang walang pagbabalik ngayon, ang gulo talaga ng sitwasyon. Ano sa tingin mo? Mahinahong tanong ng namumunong lalaki. Ang lahat ay magbabago ngayon. Sabi ng isang tao. Siyempre, marami tayong mababasa tungkol sa sitwasyon noong mga araw na magulo, may malalaking pagbabago. Ang ilang mga dambana ay nawasak, at ang iba ay bumangon. Siyempre, ang mga bagay ay nagbabago sa lahat ng oras. Ang mga tao ay may iba't ibang kapalaran. Maraming mga henyo ang bumangon. Maraming tao ang biglang sumisira. Siyempre, mas maraming tao ang nahuhuli at napatay. Tumiti ang pinuno. Talaga, ang ilan sa inyo ay babangon din. Ang ilan sa inyo ay mamamatay. Lahat kayo ay may iba't ibang kapalaran. Marahil ay narinig mo na ang nangyari kahapon. Alam namin. Tumanggo ang lahat. Hindi ko akalain na magiging totoo ang mga alamat. Ang lahat ng mundong nilikha ng mga dambana ay konektado, at ang mga teritoryong nag-uugnay sa dalawang magkaibang mundo ay minsan ay ipinagbabawal na mga teritoryo. Ito ay hindi kapanipaniwala. Nitong mga nakaraang taon, nakahanap kami ng 12 mundo na konektado sa kontinente ng Siyam na Ulap. Oo, kaya nandyan ang Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, which is something different, tapos may Continent of the Nine Clouds at 12 mundo na konektado dito. Sa ibang mga mundong iyon, mayroong ilang hindi kapanipaniwalang maimpluwensyang mga grupo, ngunit gayunpaman, walang mundo na mas kompleto kaysa sa kontinente ng Siyam na Ulap. Ang kontinente ng Siyam na Ulap ay ang pinakamahusay at pangunahing mundo. Ang ibang mga mundo ay nilikha ng mga Diyos. Ang kontinente ng Celestial Stars ay nilikha ng mga cultivator na kumokontrol sa lakas ng bituin. Baka may malapit silang relasyon sa Fortune Shrine. Nagpadala na kami ng ilang cultivator para imbestigahan ang bagay na iyon. Titingnan natin kung may makikita tayong anumang bagay na may kaugnayan sa Fortune Shrine, at sa Diyos o mga Diyos na lumikha ng kontinenteng iyon. Hindi lang ang mundo ng mga Celestial Stars. Nagpadala kami ng malalakas na cultivator sa lahat ng iba pang mundo para mag-imbestiga. Hindi lang kami ang gumagawa niyan, ginagawa din ng ibang shrine. Ang mga relasyon sa pagitan ng lahat ng mga dambana ay komplikado sa kasalukuyan. Kailangan nating tulungan ang mga nakababatang henerasyon na lumakas. Mula ngayon, ang mga larawang scroll ng mga Diyos ng Fire Shrine ay dapat gawin para sa mga pangunahing disipulo. Elder, may air report ako. Sabi ng isang babae sa pinuno. Ano? Tanong ng matanda. Siguro ang Linfeng na iyon na may forbidden body ay nasa lower world. Maaari ba tayong magpadala ng walang katulad na saint upang patayin siya? Tanong ng babae. Napatay si Qiyong Lin, kaya naunawaan niya na kung wala ang walang katulad na saint, hindi nila magagawang patayin si Linfeng. Ang mga mata ng matanda ay kumikinang, at sinabi niya sa babae. Noong nakaraan, sinabi mo sa amin ang tungkol sa sitwasyon. Noon, nagtungo pa ang mga dambana sa Fortune Shrine para apihin ang ilang kabataan, ngunit walang ginawa para mabilis silang mapatay. Ngayon, ang ilan sa kanila ay sumikat na, ang mga dambana ay nagkamali ng estratehikong kahalagahan. Sinabi ng matanda na ang mga shrine ay nagkamali ng hindi nahihiya. Pagpapatuloy niya. Ngunit hindi inakala ng mga pinuno ng shrine na magiging ganito kagulo ang mundo mamaya. Nakalimutan o napabayan natin ang nangyari 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang Destiny Wheel ay hindi biro. Ang mga nangungunang cultivator ng huling pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap ay talagang may talento, kaya naman mabilis silang naging malakas. At noong huli kang kumilos ng mag-isa, nagpadala ka ng mga tao at nabigo ka. Sa tingin mo hindi alam ng Fortune Shrine ang tungkol dyan. Alam nila. Ang tunay na katawan ni Linfeng ay may mahiwagang lakas. Kahit na magpadala tayo ng walang katulad na saint, maaaring hindi rin ito gumana. Kalimutan na natin ito pansamantala. Sabi ng matanda. Naninigas ang mukha ng babae. Elder, mabilis na nagiging malakas si Linfeng. Malamang nasa kanya ang forbidden body. Kung hahayaan natin siyang maging malakas, babaliktarin niya ang mga dambana. Sabi ng babae. Gayunpaman, sinulyapan lang siya ng matanda at sumagot.
Sa tingin mo ba napakadali para sa isang mababang antas na saint na maging isang walang katulad na saint? Napakahirap na gawin ng isang uri ng orihinal na lakas na maabot ang pinakamataas na antas nito, kaya isipin ang dalawang uri ng espesyal na orihinal na lakas, ito ay mas mahirap. Sa kasaysayan ng mundo, walang sino man ang nakagawa niyan sa wala pang 1,000 taon. May oras pa tayo. Kailangan nating maghintay hanggang sa tamang panahon. Mag-espiya ka na lang sa kanya, tama na. May iba pang gustong sabihin ang babae, ngunit sinabi ng matanda. Tama na, kung si Lin Fang ay may forbidden body, makikita natin. Ang Fortune Shrine ay magbibigay din ng higit na kahalagahan sa kanya. Hindi mo ba naiintindihan ang mga pangunahing prinsipyong ito? Nang marinig ng babae ang matanda, hinatak niya ang isang mahabang mukha. Paano siya susuko at pabayaan si Lin Fang? Hindi lang kami ang gustong pumatay kay Lin Fang, gusto din siyang patayin ng ibang shrine. Hindi tayo dapat gumawa ng gulo. Sabi ng matanda. Kinilig ang babae nang may naiintindihan siya. Ang mga dambana ay maaaring sirain sa mga oras ng kaguluhan. Kaya, nais ng lahat ng mga dambana na protektahan ang kanilang sarili at ang kanilang mga tao, dahil ang kanilang mga tao ay kanilang mga ari-arian. Hindi sila maaaring makipagsapalaran at hayaan ang kanilang mga tao na mamatay. Ang Fire Shrine ay hindi gustong makipagsapalaran at pagkatapos ay salakayin sila ng ibang mga shrine sa isang sandali ng kahinaan. Sa pagkakataong ito, tinawag ko ang lahat ng sama-sama dahil gusto kong gumawa ka ng ilang bagay. Una, gusto kong magsikap kayong turuan ang ating mga kabataan ng higit pang mga bagay at tulungan silang maging mas malakas. Pangalawa, gusto kong mag-recruit ka ng mga batang henyo. Pangatlo, gusto kong maghanda ang lahat sa labanan. Ang mundo ay magulo, at ito ay magiging katulad ng sa nakaraan. Ito ay magiging isang napakahabang laban. Ang labanan ay maaaring tumagal ng 1, 5, o kahit 10,000 taon. Ang huling tumawa, ang pinakamatagal na tumawa. Naiintindihan namin. Tumanggo ang lahat. Ang pinakamasamang panahon ay ang pinakamahusay din. Sino ang gagamit ng mga natalo bilang stepping stones? Ang mga bagay na iyon ay walang kinalaman kay Lin Fang sa ngayon. Gaya ng naisip ng Fire Shrine, magkakaroon ng kaguluhan sa napakahabang panahon. Walang shrine ng hanggal na umatake sa isa pang shrine ng diretso, at walang sino man ang hanggal na gumamit kaagad ng kanilang mga trump card, alinman. Isa pa, walang taong hanggal na magpadala muna ng pinakamalakas nilang cultivator at mamatay sila. Sa makatuwid, nakatuon sila sa pagpapalaki ng kanilang mga batang henyo, kailangan nilang mag-ipon ng lakas. Hindi sapat ang lakas ni Lin Fang para baguhin ang buong mundo. Wala siyang ganoong kapangyarihan. Noong mga araw na iyon, nanatili si Lin Fang sa Tiantay kasama ang kanyang mga guro at mga kaibigan. Tinuruan niya ang mga kabataan tungkol sa paglilinang. Muling kumalma ang Holy City. Maraming tao na gustong maging mga disipulo ni Tiantay ang dumating, ngunit hindi ganoon kadaling nag-recruit ng mga disipulo si Tiantay. Upang maging miyembro ng Tiantay, ang panuntunan ngayon ay maging estudyante muna sa Champion University, pagkatapos ay kailangan nilang maging mga pangunahing estudyante ng Champion University. Noon lamang napag-isipan ng Tiantay ang kanilang mga aplikasyon. Nangangahulugan din ito na ang Tiantay at Champion University ay kabilang sa parehong grupo. Dati ay malakas ang Champion University, at ngayon ay mas malakas na sila. Noon pa man ay iginagalang sila, napakaraming estudyante ang gustong mag-aral doon. Tungkol sa Tiantay, hinangaan ng mga tao si Tiantay dahil kay Lin Fang. Sina Mo Chen, Emperor Yu at Tian Qi ay natipon sa isang patio. Tinanong ni Mo Chen si Lin Fang. Little Lin Fang, balak mo talagang pumunta? Oo, kalahating taon na ako sa Holy City. Ang Tiantay ay nagiging mas malakas at mas matatag. Nag-iwan ako ng 9 na bestial saints dito para protektahan si Tiantay. Maaari nilang protektahan ang Tiantay sa loob ng 1,000 taon. Gagawin nila ang kanilang makakaya. Kailangan kong umalis. Sabi ni Lin Fang kay Mo Chen. Ngunit ngayon ay bukas na ang daanan sa pagitan ng Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds at ang Lower World. Kaya kung bumalik para makita ka anytime, anyway. Tumanggo si Mo Chen. Nagtagal ka rito at marami kang ginawa para sa Tiantay, kailangan mo talagang umalis at gawin ang sarili mong mga bagay ngayon. Little Qi, aalis ka rin ba? Guro, hindi kita tatawaging dakilang kapwa-alagad o kapatid, ikaw ang aking guro. Si Qing Lin ay ang aking dakilang kapwa-disipulo o kapatid. Umalis silang lahat sa loob ng maraming taon, naging demonyo rin ako sa loob ng maraming taon. I should go and travel. Sabi ni Tian Qi, mahinahong ngumiti. Mukha siyang malambot at mabait, tulad ng dati. Kahit na naging demonyo ka ng ilang sandali, ang mga kapwa mo disipulo ay maaaring hindi kasing lakas mo, isa ka ng saint.
Pero maswerte ka. Sa pagkakataong ito, kung pupunta ka at maglalakbay, mag-ingat ka. Naiintindihan ko, tumanggo si Tianqi. Sige. Matandang kaibigan, hayaan ang mga bata na umalis sa pugad. Tumiti si Emperor Yu, gayunpaman, malungkot din siya. Ayaw din niyang umalis ang mga kabataan. Haha, sige, pumunta ka. Sabi ni Mo Chen, tumawa ng buong puso. Ang mga batang ito ay ayaw ding umalis. At si Ling, patuloy niyang sinusundan si Little Linfeng kahit saan. Sabihin mo sa kanila pag alis natin. Tara na, yumuko sina Linfeng at Tianqi sa harap ng kanilang mga guro at lumipad. Pinagmasdan ni Mo Chen at Emperor Yu ang pagkawala nila sa malayo. Lumingon lamang sila nang tuluyang mawala sa abot tanaw ang dalawa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2425, orihinal na lakas na entity. Lumipad ang dalawa sa langit. Tumiti si Linfeng kay Tianqi. Ikalawang kapwa-disipulo, saan mo gustong pumunta? Tama ang aming mga guro. Kahit na malaki ang pagunlad ko, wala ito sa pinakamagandang kondisyon. Gayunpaman, pagkatapos ng nangyari, mas naiintindihan ko ang sarili ko kaysa dati. Bumalik ako sa tunay kong pagkatao. Kahit na nagpa siya akong pumunta at maglakbay, ang Tiantai ay palaging nasa aking puso. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang maging mas malakas sa buhay na ito at parangalan si Tiantai, ang ating mga guro, at kapwa-disipulo. Natuto ako sa mga pagkakamali ko noon. Nakangiting sabi ni Tianqi. Nakatingin siya sa malayo, parang nanunumpa. Nang marinig iyon ni Linfeng, nagulat siya. Kahanga-hanga ang pagiging obsessive ni Tianqi. Dahil ba bumalik siya sa tunay niyang pagkatao? Hindi niya maintindihan kung ano ang iniisip ni Tianqi, ngunit sa anumang kaso, nakaramdam siya ng labis na pagkakasala at nagiging obsessive tungkol dito. Nais niyang ayalay ang kanyang buhay kay Tiantai at sa kanyang mga guro ngayon. Linfeng, napakatalino mo, ipagpatuloy ang mabuting gawain. Balang araw, magiging supreme cultivator ka sa buong mundo. Kokontrolan mo ang langit at lupa. Tapos, kahit hindi ko magawa lahat ng gusto ko para kay Tiantai, at least andyan ka. Anyway, ngayon maglalakbay ako saan man sa mundo, at babalik ako sa Tiantai paminsan-minsan, nakangiting sabi ni Tianqi. Pagkatapos ay tinanong niya, ano ang tungkol sa iyo? Saan ka pupunta ngayon? Malawak na Celestial Ancient City at Chitian Holy Town. May mga gagawin ako doon. Sagot ni Linfeng. Gusto niyang ibalik si Qingfeng sa Animal World, at gusto rin niyang pumunta sa Chitian Holy Town. Sige, magkaiba tayo ng direksyon. Magkikita tayong muli. Sabi ni Tianqi. Oo, ingat ka, brother. Pareho silang ngumiti sa isa't isa at pumunta sa magkaibang direksyon. Matapos wasakin ni Linfeng ang Moon Palace sa vast Celestial Ancient City, bumalik sa normal ang mga bagay, at naging kalmado muli ang lungsod. Gayunpaman, ang kalmado ay kamag-anak. Ang iba't ibang grupo ay nagpatuloy sa pakikipagkompetensya, ngunit ang Animal World ay bihirang sumali. Pagkarating ni Linfeng sa Animal World, nakilala niya ang third leader. Nakakuha din siya ng ilang balita mula kay Wu at sa iba pa. Ang ikatlong pinuno ay ganap na natigilan nang malaman niya ang tungkol sa antas ng cultivation ni Linfeng. Ang mga bagay ay nagbago ng napakabilis. Ngunit si Linfeng ay hindi nagtagal doon. Muli siyang umalis kasama sina Qingfeng at Jing. Ang holy country ng Chitian ay mas nabalisa kaysa sa vast Celestial Ancient City. Ito ay may mahabang kasaysayan, at may makapangyarihang mga grupo doon. Matapos maging magulo ang kontinente ng Siyam na Ulap, maraming tao ang pumunta sa Chitian Holy Town. Siyempre, ang isang mahalagang dahilan niyan ay noong mga araw, isang grupo ng malalakas na cultivator, kabilang si Linfeng, ang nakapunta sa mga labi ng kasaysayan. Ngayon, ang mga makasaysayang labi ay napuno ng malalakas na cultivator na gustong tuklasin ang mga misteryo ng mga labi ng kasaysayan. Siyempre, gusto rin nilang malaman kung sino ang mga nakakadena na cultivator na iyon. Dumating si Linfeng sa makasaysayang labi, nakatayo sa tuktok ng isang bundok. Nasa tabi niya sina Qingfeng at Jing, mukhang walang katulad. Ang ilang mga tao ay tumingin sa kanila, at ang iba ay naglabas din ng kanilang makajos na kamalayan upang tumingin sa kanila. Anong lugar ito? Nakapagtataka, napakaraming malalakas na cultivator. Tanong ni Jing. Kumikislap ang kanyang magagandang mata. Siya ay nagsasanay sa paglilinang sa loob ng mga dekada, ngunit siya ay isa lamang Celestial Emperor. Nagulat siya. Historical remains. Ang mga tagapagtatag ng lahat ng dinastiya ay tinataka ng lugar na ito matagal na ang nakalipas, at ang ilang nakakatakot na malalakas na cultivator ay naipit sa loob. Kaya, natural, nakakaakit sila ng maraming iba pang malalakas na cultivator. Sagot ni Linfeng.
Nagtataka ako kung makakahanap tayo ng mga sagot. Nararamdaman ko ang iba't ibang uri ng chi. Lahat sila ay napakalakas. Sabi ni Jing. Oo, ang chi dito ay naging mas malakas sa paglipas ng panahon, tila. Sang-ayon ni Linfang. Siya flashed forward at lumapag sa harap ng isang napakalaking abyssal hole. Naririnig niya ang tunog ng mga kadena na nagmumula sa loob. Noon, tumalon si Linfang dito upang tumakas, at ang butas ay gumuho, kaya hindi na ito kasing dilim tulad ng dati. Isang nakakatakot na hangarin ng demonyo ang umungal at bumaril kay Linfang. Huminga ng malalim si Linfang at naglabas ng lakas ng apoy, na pumaligid sa demonyong si Chi at sinira ito. Bata, lumaki ka, sabi ng isang madilim na boses. Kamahalan, sino ka, o ano ka? Tanong ni Linfang. Siya ay higit, mas malakas kaysa noon, ngunit hindi niya lubos na naramdaman ang kakaibang chi ng iba. Isa lang itong purong enerhiya ng demonyo, ngunit mas malakas din ito kaysa noon. Kung masisira mo ang aking mga tanikala, sasabihin ko sa iyo. Kaagad na sabi ng taong iyon. Hinatak ni Linfang ang mahabang mukha. Ang mga ninuno ng mga dinastiya ng mga saints ay malakas, ngunit noong unang panahon, sila ay malamang na hindi sapat ang lakas upang mabuklad ang mga nakakatakot na walang kamatayang nilalang. Sinong nakadina sa iyo? Ano ang kailangan kong gawin para masira sila? Tanong ni Linfang. Hindi mo na kailangang malaman kung sino ang nakadina sa akin. At ang mga tanikala na ito ay isang selyo, ang celestial chains ng langit at lupa. Kung mahahanap mo ang pinagmulan ng mga kadena, magagawa mong masira ang mga ito, at kung masira mo ang mga ito, ikaw ay gagantimpalaan. Hindi mo maiisip ang hindi ka panipaniwalang mga bagay na makukuha mo. Sabi ng tinig, mabigat sa lakas ng demonyo. Nagulat si Linfang. Ang celestial chain ng langit at lupa. Sino ang lumikha sa kanila? May impresyon siya na ang mga kwento noong sinaunang panahon ay mas masalimuot pa kaysa sa sinabi sa kanya ng mga saints ng bayan. Tara na, sabi ni Linfang, nakasimangot. Kinuha niya sina Qingfang at Jing. Makalipas ang ilang segundo, nakarating sila sa isang nagyayelong lugar. Sa gitna ng lugar ay inilibing ang isang figura. Kumalat ang ilang mga kaluskos, at ang figura ay nakalaya mula sa yelo, ngunit hindi siya makalayo. Noong araw, hindi ko nakita lahat. Nakapagtataka, may 9 na nilalang na ganyan dito, at lahat sila ay nakakadena. Ang mga ninuno ng mga dinastiya ay tiyak na hindi ang mga cultivator na nagbuklod sa kanila. Kailangan kong tanungin si Qinshan. Naglabas si Linfang ng Jade Talisman at nakipag-ugnayan kay Qinshan. Master Qinshan, nandyan ka ba? Ano iyon, Linfang? Sagot ng isang boses. Si Linfang namangha. Si Qinshan ay nasa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds at si Linfang ay nasa Continent of the Nine Clouds, at gumagana pa rin ang tawag. Marahil ay dahil sa ang katunayan na ang mga CP ay bukas, dahil hindi ito posible sa nakaraan. Kumusta ang lagay sa Life Shrine? Tanong ni Linfang kay Qinshan. Nagpapagaling na ako. Ang Life Shrine ay isang magandang lugar. Ang Rebirth Scriptures ay talagang mahiwaga. Salamat sa lahat, Linfang, salamat sa iyo. Hindi ko akalain na makakabawi ako balang araw. Tumawa si Linfang at sinabing, salamat lahat sa manghuhula. Siya ay misteryoso at hindi maarap. Siya ay may napakagandang relasyon sa Life Shrine, at hiniling niya sa kanila na tulungan ako sa isang punto, kung paano ito nagsimula. Kaya dapat tayong magpasalamat sa kanya. Alam ko, ngunit kung wala ka, hindi pa rin ito magiging posible para sa akin. Tumawa si Qinshan. Tama. Nga pala, nasa Chitian Holy Town ako sa historical remains kung saan ka dati. Mayroong 9 na nakakatakot na cultivator dito na nakakulong, sabi nila ang mga tanikala na iyon ay tinatawag na Celestial Chains of Heaven and Earth. Alam mo naman siguro kung anong nangyari dito noon, di ba? Tanong ni Linfang kay Qinshan. Biglang kinabahan si Qinshan. Linfang, sa totoo lang, kung susubukan mong mag-imbestiga, malamang may matutunan ka. Pero minsan, kailangan mong mag-ingat. Noon, lahat kami ay medyo malakas, ngunit mahirap para sa amin na maging mas malakas. Kapag ikaw ay isang mababang antas ng saint, ito ay mahirap na makalusot. Pero isang araw, nabangga namin sila. Nang makita namin sila, sa wakas ay nagkaroon kami ng pag-asa muli, nakakita kami ng isang pagkakataon upang maging mas malakas sa kanila. Noon, nagsasanay kami ng husto sa paglilinang. Patuloy kaming lumalakas, hindi namin alam ang aming mga antas ng paglilinang, sa totoo lang, dahil wala kaming pakialam sa pagpapangalan sa kanila, ang alam lang namin ay nakakalusot kami. Sino sila? Tanong ni Linfang. Nang naihatid sa kanya ng Saint of the Holy Spirit Dynasty ang mga alaala ng sinaunang larangan ng digmaan, narinig ni Linfang ang tungkol doon. Hindi sila mga cultivator, sila ay
Isang pagbabago, isang ebolusyon, ng orihinal na lakas. Maaari silang sumipsip ng lakas ng espasyo at gawing orihinal na lakas. Nag-evolve sila sa walang katapusang mga cycle. Patuloy silang nagiging mas malakas. Sila ay biyaya ng langit, sila ay natural na orihinal na lakas.